So hot! Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, narito kami sa inyong harapan at nagkabati po. Mawa ko ang bawat isa sa amin ay gabayan niyo. At kung ano man po ang mga bagay namin tatalakayin sa araw na ito, ay ikaw po ang maghari sa aming isipan ng puso. Maraming salamat po sa mga oras at sandali na inyong pinagkaya sa araw na ito. Ikaw na po ang magsiping gabay ng bawat isa sa amin sa kanilang papuri. Maraming salamat po sa mga biyaya at tulong na inyong pinagkakaloob sa amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sa ngalan naman ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon mga magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pagkayo ngayong hapon. Muna pong magsasalita ay ang ating Kapitan Titalangan, mabait na Kapitan, Kapitan April Cruz! Bayan sa piso na lang. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po sa oras na inihagis po para po sa ating barangay, para po sa pagtulungan po ng ating PNP sa pamamagitan po ni Ma'am Mayos. Actually po, si Ma'am Mayos, simpleng background lang po, no, para po kay Ma'am. Si Ma'am po ay kasama po namin ng ilang buwan. Mga ilang buwan yun, Ma'am? Nung pandemic, naalala niyo po ba nung pandemic? Kung saan sarado po lahat ng barangay natin, ang entrance po natin, yun lang sa may poblasyon. Si Ma'am po ang kasama namin dyan. Every day, araw-araw, kaya malapit po sa sulungan si Ma'am Mayo. Kaya palapakan po natin si Ma'am. Hindi po na tayo pinababayaan, pagka po meron po kami mga problema o kailangan ng tunay sa PNP, si Ma'am po yung nalalapitan po namin. Siyempre po, tulungan naman po sa barangay at sa PNP para po magpakainin ng lugar natin. Kaya, welcome po si Ma'am Ayos po ulit dito po sa barangay natin. At sana po makinig po tayo dahil napaka-importante po ng babangin po ni Ma'am Ayos. Hindi ko po papapaano po. Maraming salamat po at magandang hapon. Ano po? Ikaw po, Master, sa rin. Ayan, habang nag-talk tayo dun sa Barangay Sulukan, ayan, nag-cake ulit tayo. Thank you, Lord. Thank you, Kap. Parte talaga ang barangay na to ng aking pagtaba. Thank you. And yes, I love cake. Sabihan o kaya sabihin nyo sa teachers nyo. Ang sponsor na yan, sige ngayon, bata kayo, libre. Pero pagka pumunta dito yan, babawian po kayo, no? Merong kapalit yan, maniwala kayo sa akin. Buti pa nga ang government, di ba? Kahit na 1,500 pesos lang na scholarship, alam natin doon talaga nang gagaling sa buwis natin ng tao. Ang kapalit lang doon is mataas na grades. Di ba? Yung mga scholar ng mga ano dito, meron po bang scholar ng government? Wala po. Pero yung sasabihin nyo, sponsoran maniwala kayo sa akin, meron at merong kapalit yan. Kung hindi man ikaw, baka kapatid mo. Naintindihan ninyo? Yung mga nagchat-chat sa inyo na hindi naman ninyo kilala, i-block na ninyo. Magbibigay, madali lang ngayon, magbigay sa GCash. Tapos naman, binibigay ninyo yung GCash nyo. O, tapos mamaya sasabihin, mag-meet up kayo doon sa kung saan, pumunta naman kayo. Kung hindi naagapan yung yung bata na yon, baka ngayon wala na yon, hinahanap na namin. Kasi hindi, sa lahat ng nasa
natin sa Facebook, hindi totoong pangalan yon ha. Hindi totoo yung mga nandun. Lalo na kung hindi naman yung mukha is in cartoons lang. Oh, naniniwala kayo doon? Wala. Ang mas maganda, huwag na kayo makipag-chat. Hayaan na ninyo sa matatanda yun. Sa amin na muna yun, huwag nyo ninyo kaming agawan. Darating din kayo sa panahon na yun. Ano? Inaagawan ninyo kami. No. Dapat antayin ninyo muna yung sa inyo. Huwag nyong agahan. Masarap maging bata. Pag matanda na kayo, sabihin niyo, ay sana bumalik ako ng elementary. Kasi may nanliligaw-ligaw sa akin, nagbibigay ng chocolate. Kaya na isa yun, ang manliligaw o ang jowa is nagbibigay ng chocolate, tagabitbit ng bag lang, tagagawa ng assignment, tagahatid. Pero hindi ang gumawa ng gawain ng mag-asawa. Kasi, gawain lang yun ng mag-asawa kasi kasal sila. No. Hindi nyo pwedeng gawin yun kasi hindi naman kayo kasal. Maya naman kayo sa mga magulang nyo na bumibili ng mga gamit nyo. Diba? Sapatos, damit, ni panty nga, hindi mo kayang bumili, magbo-boyfriend ka pa. O diba? Ang kapal naman ng mukha natin, diba? Tapos magre-reklamo tayo. Ano? Psychological? O kaya, ano ba, pinapasama ang loob nyo na hindi binibigay ng mga magulang nyo yung gusto nyo? Tapos pupunta kayo sa akin, tatanungin ko, ano ba yung hindi binigay ng magulang nyo? Kaya magre-reklamo kayo, di ako binilhan ng iPhone. iPhone 17. Diba? Ano yun? Hindi ka bibilhan ng iPhone, magre-reklamo ka na? Tapos sasabihin, di ba sabi ninyo, dapat yung mga magulang ibigay yung mga kailangan ng anak? Ay, kailangan ko ng iPhone eh. Tanong ko sa'yo, ang iPhone ba na yun is mamamatay ka ba kung wala yung iPhone na yun? Oh, so ibig sabihin, hindi yun talagang kailangan. Ang pagkain, pag wala yun, mamamatay ka? Yun ang kailangan. So kung hindi kayo nabibigyan ng sapat na pagkain, doon kayo magreklamo. Yung pinapalo kayo ng walang dahilan, o ito, isa pa. Walang dahilan kaya kayo napalo. Basta dumating lang kayo ng bahay, wala naman kayong ginagawa, bigla kayong hinampalos ng kung ano dyan. Diba? Oh, mag-iisip ka, ano po bang ginawa ko? Pero umuwi ka, gabing-gabi, amoy alak ka pa, susuray-suray ka pa, oh, nasampal ka, o nasabunutan ka, o ano, nakutusan ka, magre-reklamo ka. Diba? May dahilan kung bakit ginawa yun sa'yo. Ilang taon ka pa lang, 12 years old ka na, uuwi ka, susuray-suray ka. May mahiya ka naman ha, uulitin ko, mahiya kayo sa magulang nyo. Kasi lahat ng nilalamon ninyo ay galing sa kanila. Hindi pa ninyo kaya ang inyong mga sarili, kaya huwag magdagdag pa ng papalamunin. Naiintindihan nyo? Masakit ba? Ay, nasasaktan ka, iha? Bakit? Kaya masakit ba ako magsalita? Sinasabi ko lang po ang totoo sa inyo, ha? Pinapaintindi ko sa inyo, baka yun kasi ang kailangan nyo para masiksik sa isip nyo. Lalo na yung mga kumikiringking na dyan, anong edad pa lang, ha? Alam niyo yung kiringking? Alam niyo yung kiringking? Ay, totoo. Totoo, no? May nag-agree, ano? Huwag gawin yun, ha? Walang ganon. Mag-concentrate kayo sa pag-aaral. So, yun ha, ano? Naintindihan niyo sa 7 system natin? Physical, emotional or psychological, financial, at saka sexual. Nagets natin? O, mag-focus tayo.
yung yes, daw yung natin na libre. Para po maka-psychological examination yung bata natin. 4 months po yun, bale. Kasi 4 session yun, once a month po ang session. Tapos sa Mandaluyong po yun. Sabay-sabay po yung mga bata. Kaya matatanda nila din. Kaya tsagaan lang po. Tsagaan. Okay nyo kasi, di ba, pagka ang battered wife po kasi, pag laging inuuntog yan, inuuntog nga naman, sinisipa, kung ano ang nagagawa mo sa naan na. Di ba, pagka nakikita tayo, laging binubulog. Bakit ililigtas na nito? Ilisay natin ganun. Kasi po ganun po yung bilang physical, emotional. Kaya kung yung mga teacher natin ay ganun, tapos tinatago ng mga makeup, o kaya kung ano yung pasadyaan, hindi po tayo magiging effective, di ba? Kasi sa sarili natin, meron tayo. Baka mamaya sa estudyante natin, ipuput natin yung eraser, cellphone natin, pag may makulit sa klase, yun po yun. Ay, hindi ko gawain po yun. Tapos, yung pangatlo po, yung sa ating financial. Sa mga may anak dyan, kahit anak po sa labas yan, hindi po kasal, kailangan po sustentuhan ng bata. Kahit nabuo yan sa one night stand, kaya huwag yung gagawin yun. At tinagtarin po ng lalaki yan, kailangan po sustentuhan. Kaya hindi po sinustentuhan yan, kailangan po pupunta po ng malolos na po. Malolos po yung ating pupuntahan para sa sampa po ng paulang kaso. Kasi ang korte ko, pinapatawag din po yung lalaki para po masabihan po ang dapat ibigay. Ngayon po, kasi may nagtatanong. Ang illegitimate child po, ang sustento po ay 3,000 kada bata. 3,000 ang minimum. Minimum po yun ha. Minimum per month. Opo. So, di ba? Swerte yung iba sa mga Oh, huwag ka nag-iisip. Ang mga legal naman, sa legal na anak, 5,000. Minimum lang po yun. Kung malaki sa 200,000, kasi laki-lakihan mo, malaki po ang gastos sa bata ngayon. So yun, kailangan po. Pupunta na kayo ng malolos. Kaya rin ako okay tayo dito sa sexual naman po. Sa sexual natin. Bakit may sexual abuse sa mag-asawa? Ay mag-asawa naman. Legal naman. Pwede kami kahit saan. Kahit anong oras. Kahit saan. Kahit hindi naman nagsisilip. Hindi tayo aso. Alam ko yung number pa. Kailan? Mas bago, syempre. So ngayon, bakit gano'n may sexual abuse? Kasi nga po sabi nila may marital rape. Tandaan natin, mga kuya o mga sir, may karapatan po ang babaeng tumanggi, lalo na pag may stress, huwag ipilit. Ako madalas po. Kasi pag tuyo yan, Kasi wala ka na yung hindi ko ako pagod, ma'am. diba? Mahirap. Wala pa rin SFI eh. Kaya wala Mahirap pang pag ano. ganun. Mahirap pumasok pag tuyo. Hindi, totoo. Okay pa yung naman tayo. Parang lagi kang tuyo. Pero sabi nga, eh, kung gusto ninyo maging harmonious sa relationship ninyo, may mga pwede kayong gamitin. Para yung tuyo na yun, eh maging... Sila nagsasabi. Guys, scandal yung Boss behave. Ay, wala ka na. So yan, wag Jason, wash me work. Ang tanong naman, paano kung yung babae ang gusto, ikaw lalaki, pagod? Ayun. Malakaman. Hindi pantay. Kaya na lang. Baby, Kahit na babae, hindi ako naniniwalang may tatanggi na lalaki kung walang ibang babae. Kasi baka natutuyuan ka dahil bukod sa isa mo. Wala din. Wala din. Normal, pag nag-asawa ang babae, medyo mag-iiba yung katawan. Hindi nakakita ka lang medyo bata-bata, magbilog-bilog. Ano po yun na tutuyo? Ha? Ano po yun na tutuyo?
Ay, madali lang. kayo, tingnan lang kayo. Maraming yung bagay na. Ayusin yan. Kasi, hindi niya magbibigyan ng babae. Emotional abuse na naman. Kasi nalungkot. Lugi ah. Lugi ah. Lugi ah. Ayoko na mag-asawa. Ba't ganun? Bibigyan ko kayo kung paano kayo babae sa babae. Paano po kung ang babae gusto mo araw-araw pagod na lalaki? Ay, wala po. Talagang hindi pwedeng tumanggi ang lalaki. Basta hindi pwede yung babae taas naman, di ba? Gamitin lahat ng resources. Kaya sana iisip ko ang Nagaswa. Parang gusto mo maging sagot ni Ma'am ay babalik. Para mo pala sorry yung usapan niya. Hindi ka sanay, hindi ka sanay. Yun nga, kung may nagpasintabi ako kasi baka meron kasusunganan ka, hindi ka Yung mga dalaga. Ayan. Di ba kahit maghapon natin pag-usapan? Ay, wala na kami Christmas party. Sasabay lang kami muna. Si Ma'am Kim yun, ngayon lang umatid ng ganito. Kami yung ngayon na lang sahod kami. Yun eh, masaya ako pagka magkakasinano tayo eh. Kaya lang yung mga bata kanila eh. Ano yung pinagsasabi pero hindi ko sinasabi naman yung mga sinasabi ko sa inyo. Kung mag-discuss sa mga bata, mas maganda pa pagka magkakaedad na o maraming mapag-uusapan lalabas. Maraming alam. So yun, mga lalaki ha, bawat paglihan. Ayaw po. Bawal pilitin. May kaso, sir. Emotional abuse. Nawag ako yayaya. Minsan wala po talaga sa yan, pero minsan talagang nangangabayo yan. Sabi ko, chat sa atin niyo yun, magagaling yung type ng asawa niyo, di ba? Meron tayo sa minsan wala po talaga. Pakasal kaya ako bukas. Makasal ka bukas? Padaliin ko na kaya. Parang gusto ko na kayo. Ayun naman, punta po tayo sa mga kabit-kabit, mga lalaki o kapitin. Sa babae. Wala ako. Manuel! Kontento sa mga asawa nila. Na yung una, halos hindi maiwan-iwanan, ano? Kasi baka may supilit. Pero ngayon may mga anak, 3, 5. O, yan, dyan lang siya, di ba? Parang wala na, lusang na. Huwag naman ganun. Pero yun nga, sabi ko, ang lalaki ng nangabit, mas mahirap patunayan kaysa babaeng nangabit. Doon naman kayo bawi, ano? Saya naman po kayo, ano? Pero, ang marriage contract, walang expiration niya, sinasabi ko sa inyo. Kaya magpapakasal ka din na, mag-iisip ka muna. Kasi pagka may marriage certificate na po kayo, wala na pong bawian yun. Kahit pa nag-usap kayo, magkakasarilinan. Pero, ikaw babae, nakahanap ka ng bago, kasi lalaki, malungkot pa rin ang buhay. So, yan nga. After ulit ng ating talk, ayan, meron tayong ganyan and may donut. So, ito pa yung cake natin kahapon na di pa natin naubos. So, yan. Puro sweets. OMG. So, yun. Thank you. Thank you, Iluminada and Taal Elementary School. Thank you so much.